Ito mga lods, madali lang to para sa mga baguhan katulad ko. Tara, gawin natin. Let's go. Simpleng acting lang ginawa ko dyan mga lods. Kunwaring may binabaril lang po ako, katulad nyan. Tapos po, babalik po uli. May dala nga po ang baril-barilan dyan, kaya na bahala kung anong gusto nyo bitbitin. Siyempre po, huwag po natin kakalimutan na mag-video ng clear shot o yung walang tao. Dahil gagawin po natin background yan. Halimbawa po, nakapag-export na po tayo sa ating CapCut. Umpisahan po natin sa clear video natin o yung walang tao. Itap lang po natin, ipagpalit lang po natin ng posisyon. Then, focus naman po tayo sa may tao na. Burahin lang po natin yung sobra o yung hindi po natin kailangan dyan. Focus po tayo sa paghakbang niya ng paatras sa unang pag-atras niya po. Dito mga lods, kailangan talaga ng matinding timing dito. Yung bago po lumapat yung kanyang paa sa sahig. Stay lang po tayo dyan, tapos saka po natin piliin yung split. Tapos po yung nasa gitna, burahin po natin. Then, abante naman po tayo sa pag-alis niya, yung bago po siya umalis, timing po uli natin dyan. Sa huling paghakbang niya po, stay lang po uli tayo dyan. Then, saka po natin piliin yung split. Tapos po yung nasa gitna, ibaba po natin yan gamit ang overlay. Hindi pa po tayo tapos dyan, stay lang po tayo dyan sa pinakaunahan yan. Tapos, focus po tayo sa baba, piliin po natin sa baba yung press. Then, yung na-press po natin, iabante po natin. Stay pa rin po tayo dyan dahil i-remove background po natin yan. Focus po ulit tayo sa baba. Hanapin po natin sa baba yung remove BG. Tapos po auto removal. Antayin lang po natin mag-green check. Ngayon po hindi goods yan kasi nawala po yung kanyang kamay. Piliin lang po natin yung customize cutout o yung custom removal. Ilagay lang po natin sa number 1 yung brush size. Piliin lang po natin yung brush. Tapos po i-brush lang po natin yung hindi kulay pula dyan. Kapag goods na, check natin. Ngayon po kumpleto na yung katawan niya at may baril na po siya. Stay lang po tayo sa pinakaunahan niyan. Medyo isum po natin. Tapos po maglalagay po tayo ng keyframe o diamond sa unahan niyan. Then, abante po ulit tayo konti. Maglagay po ulit tayo ng diamond dyan. Then, balik po ulit tayo sa unang diamond. Then, hold lang po natin yung pinaka-video, yung tao. Itago lang po natin sa kabila. Play lang po natin. Yan, ganyan po magiging setup niyan. Tapos po, stay lang po tayo dyan sa pangalawang diamond. Saka po natin piliin yung split. Tapos po, yung sobra, purahin po natin. Then, yung pinagkopyahan po natin, idikit lang po natin. Medyo isusum lang po natin para makita natin kung dikit na po talaga yan. Kapag goods na po tayo dyan, ibalik po uli natin sa dating size yung ginagawa natin yan. Tapos po, abante po tayo. Focus po uli tayo sa pinakadulo niyan. Stay lang po uli tayo dyan. Tapos, piliin po natin yung freeze. Then, i-remove background po uli natin yan. Same process lang din po ang gagawin natin yan katulad ng ginawa natin dun sa una. Kapag goods na, lagyan po uli natin ng diamond dyan sa unahan. Tapos po abante. Then itatago naman po natin yan sa kabila. Then yung sobra hindi na po natin kailangan, burahin po uli natin. Kapag goods na po tayo dyan, balik po tayo sa first layer o yung sa kaduktong po nyan. Same process lang din po gagawin natin dyan. Split tapos yung natira ibababa po uli natin gamit ng overlay. Katulad po ng ginawa natin po sa una, ganun din po gagawin natin po dyan. Basta lahat po ng effect na yun ay same process lang po. Siya nga po pala sa pagitan yan, dapat maglagay po tayo ng space. Parang yung ex mo, pagkatapos humingi ng space sa'yo, yun pala iiwan ka na lang. Ay, hugot ka boy! Joke lang po. Balik na po tayo sa ating ginagawa. Kapag all goods na po tayo dyan, maglalagay naman po tayo ng mga effect dyan. Piliin lang po natin sa baba yung add overlay. Yan po yung gunshot effect. Sa YouTube ko lang po nakuha yung mga effect na ginamit ko dito. Screen record lang po ginawa ko dyan, kaya ganyan ang itsura. Halimbawa po na-add na po natin, kakrap lang po muna natin yan. Focus po tayo sa baba, piliin lang po natin yung transform. Tapos po yung resize. I-resize na po natin yan. Siyempre po, ang ititira lang po natin dyan, yung gagamitin po nating effect. Kapag goods na po, piliin lang po natin yung check sa taas. Then, piliin po natin yung slice sa baba. Tapos po, piliin po natin dyan yung filter. Tapos po, ipatapat lang po natin yung gunshot effect na yan doon sa baril-barilan po natin. Focus po uli tayo sa baba. Piliin po uli natin yung transform. Then, piliin lang po natin yung mirror. Tapos po, stay lang po uli tayo dyan. I-drag po muna natin yan dyan banda. Saka po natin i-drag yung ating effect doon sa dulo ng baril. Hindi pa po tayo tapos dyan dahil nagalaw po yung ating karakter. Hindi po nasabay yung putok natin o yung effect natin doon sa baril.
Stay lang po tayo sa pinakaunahan yan dahil maglalagay po tayo ng diamond o keyframe dyan. Tapos po, abante po tayo habang naatras po yung ating karakter. Siyempre, tatapat po natin yung ating gunshot effect. Automatic, magkaka-diamond na po yan. Tapos, same process po uli, abante po uli. Pag lumabas po uli yung gunshot, dun po uli natin itatapat yung sa ating baril. Kapag goods na po tayo dyan, i-check po natin. Dahil hanggang 3 shot lang po yan at bitin, ikakopy lang po natin yan. Focus po uli tayo sa baba. Piliin po natin sa baba yung duplicate. Tapos po, idadrag po natin yan dyan sa baba nyan. Ita-timing po uli natin yan dun sa baril-barilan natin. Stay pa rin po tayo dyan dahil meron na pong diamond o keyframe yan, hindi na po tayo maglalagay ng diamond dyan. Basta po itapat lang po natin yung playhead o yung puting guhit doon sa diamond, saka po natin galawin yung ating effect. Same process lang din po gagawin natin dyan sa 2 diamond. Pag goods na, check po natin. Pag goods na po tayo dyan, lagyan din po natin ng effect yung kabila. Same process lang din po yan. Kapag goods na po at nalagyan na po natin ng gunshot effect, next po tayo sa sunod na effect, yung smoke effect nyan. Itapat lang po uli natin yung playhead o yung puting guhit doon sa nilagyan po natin ng gunshot effect. Then, piliin po uli natin yung add overlay. Halimbawa po nakakuha na po tayo ng smoke effect sa ating gallery. Piliin po uli natin yung splice, tapos filter. Tapos po, saka po natin iayos yung ating smoke effect. Kapag goods na, check po natin. Kapag nalagyan na po natin ng smoke effect lahat ng ating lalagyan, export po muna natin pero hindi po tayo tapos dyan. Add new project po uli. Kunin po uli natin yung ating in-export sa ating gallery. Tapos po, dapat nakatap pa rin po tayo dyan sa ginagawa natin yan. Then, focus po ulit tayo sa baba. Hanapin po natin sa baba yung motion blur. I-tap po natin. Tapos, i-adjust lang po natin yung mga blur at yung blend yan. Nilagay ko po yung blur sa 70. Tapos, yung blend nilagay ko po sa 50 o 52. Tapos po, yung times nilagay ko sa twice. Antayin lang po natin mag 100% yan. Kapag goods na po tayo dyan, maglalagay naman po tayo ng splash effect o yung mga kidlat. Katulad po yung ginawa natin sa smoke effect, same process lang din po gagawin natin dyan. Basta itatapat-tapat lang po natin o itatiming lang po natin. Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin yan. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. Shoutout po pala sa mga star sender natin. Salamat sa suporta nyo. Paano mga Lord? Salamat sa inyong panonood at thank you Lord. Peace out.